Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 8. Pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain bilang isa. Paano to? Isulat sa tamang hugis ang mga produktong ikinakalakal ng ating mga ninuno noon. Palay. Kasangkapang gawa sa metal. Kopra. Timbangan. Troso. Isda. Kristal. Niyog. Tanso. Seramika. Para sa unang kahon, isulat ang kalakalang panloob. Magaling. Palay. Isda. Kopra. Niyog. Troso. Para sa ikalawang bahagi, isulat naman ang kalakalang panlabas. Tama! Kasangkapang gawa sa metal. Kristal. Timbangan. Tanso. At seramika. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Una, magbigay ng iba't ibang uri ng kabuhayan sa sinaunang lipunan. Sa sinaunang lipunan, ang mga pangunahing kabuhayan ay pagsasaka, pangingisda, pangangalakal, pangangalap ng yamang gubat, at paggawa ng mga produkto tulad ng palayok, tela at alahas. Mayroong ding pagmimina at pag-aalaga ng hayop. Pangalawa, ano-anong mahalagang gampanin ang ginampanan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan? Ang mga kababaihan noon ay may mahalagang papel tulad ng pag-aalaga ng pamilya, pamamahala ng tahanan, at pakikilahok sa kalakalan. Sila rin ay maaaring maging pinuno, pari o babaylan, at tagapagpasya sa komunidad. Pangatlo, paano mo pahahalagahan ang ginampanan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan? Mapahahalagahan ko ang kanilang ginampanan sa pamamagitan ng paggalang sa kakayahan ng kababaihan, pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan, at pagsuporta sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa kasalukuyan. Mahalaga ring ipagpatuloy ang kanilang mabuting halimbawa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 2. Buuin mo ako. Paano to? Punan ang kahon ng nawawalang letra upang mabuo ang hinihinging salita sa bawat bilang. Para sa unang bilang. Tawag sa sistema ng pagpapalitan ng produkto. Magaling.
barter. Pangalawa, malimit ito ngayong mangyari sa kabundukan at nagiging sanhi ng malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan. Tama! Slash and burn. Pangatlo, gumagamit ng habihang gawa sa kahoy sa paghabi ng tela gamit ang sinamay mula sa abaka. Mahusay. Paghahabi. Pang-apat, tawag ng mga Bisaya sa nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Tama. Babaylan. Panglima, tawag naman ng mga Tagalog sa nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Magaling. Katalonan. Ikalawang araw. Unang aralin, kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pagsasaka ay isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Narito ang mga pangunahing itinatanim noon. Una, palay. Pangalawa, mais. Pangatlo, niyog. Pang-apat, tubo. At panglima, saging at marami pang iba. May dalawang sistema ng pagsasaka noon. Ito ang paglilinang at pagkakaingin. Sa sistema ng paglilinang, ay binubungkal ng mga magsasaka ang mga lupa sa pamamagitan ng kanilang kamay o matitigas na bagay upang ito ay matamnan. Ang pagkakaingin o slash and burn ay ginagawa sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng mga puno sa gubat upang muling matamnan ng bagong pananim. Ang ating bansa ay napapaligiran din ng mga anyong tubig kaya't hindi katakatakang ang pangingisda ay isa rin sa mga ikinabubuhay ng mga Pilipino noon. Nanghuhuli sila ng mga yamang dagat sa pamamagitan ng baklad, sibat at bingwit. Hanap buhay din nila ang manisid ng mga perlas, korales at kabibe na kanilang ipinagbibili sa mga mangangalakal. Ang pangangaso sa kagubatan ay ikinabubuhay rin ng mga Pilipino noon. Nanghuhuli sila ng maiilap na hayop gaya ng usa, baboy ramong, at iba't ibang uri ng ibon gamit ang pana, sibat, punyal at bitag. Mayroon na rin silang kaalaman sa paggawa ng mga sasakyang pantubig. Nayari sa matitibay na kahoy sa kagubatan na ginagamit naman nila sa pagkipagkalakalan at pagkikitigma. Marunong ding magmina ang ating mga ninuno. Nakakapagmina sila ng ginto, pilak, tanso, at iba pang uri ng mineral. Ang mga ito ay ipinapalit nila sa mga dayuhang mga ngalakal at ginagawang palamuti at alahas. Sa Visayas, halimbawa, isinasagawa ang placer mining o pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali
at kahoy na batya. Mayroon na ring industriyang pantahanan noon. May kaalaman na sila sa paggawa ng palayok, banga at iba pang kagamitang pantahanan. Marunong na rin silang gumawa ng alak at suka mula sa katas ng niyog at tubo. Naghahabi na rin sila ng mga tela at basket na yari sa abaka na may iba't ibang disenyo. Ang mga sobra sa pangangailangan ng barangay ay natutunan nilang ipalit para sa ibang produkto. Unang isinagawa ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng iba't ibang barangay. Ang pagpapalitan ng produkto ay tinawag na sistemang barter. Lumago ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Nakikipagkalakalan na sila sa mga taga-India, Indonesia, China at sa mga Arab. Naging mahaba ang kasaysayan ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino. Nangangahulugan lamang ito ng magandang ugnayan at dahil sa taglay na katangian ng mga Pilipino na pagiging matapat at mapagkakatiwalaan. Pinatnubay ang pagsasanay. Gawain bilang 3. Kabuhayan natin. Panuto, gumawa ng talahanayan katulad ng makikita sa ibaba. Isulat ang mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, mga pamamaraan at kagamitan, at ang mga produkto o gawang yari sa partikular na kabuhayan. Halimbawa, para sa unang hanay, kabuhayan, pagmimina o placer mining, pamamaraan o teknolohiya o kaya naman ay kagamitan. Pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali at kahoy na batya. Produkto o gawang yari. Ito ay ang ginto o makagawa ng mga kagamitan na yari sa ginto. Ngayon ay sagutin mo ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Pinatnubay ang pagsasanay. Kapareha ko, hanapin mo. Paano to? Pagtambalin ang mga hanap buhay o ang hanay A sa pamaraan o kagamitan na ginagamit sa hanap buhay o ang hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Hanay A. Hanay B. Para sa unang bilang, pangangaso. Narito ang mga pagpipilian. A. Malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan bago tamnan. B. Isang proseso at ang mga produkto ng paghuhubog ng sidlan at ibang bagay na may putik o luwad. C. Gumagamit sila ng bitag o patibong
tulad ng mga hukay upang makahuli ng malalaking hayop. D. Gumagamit ng habihang gawa sa kahoy sa paghabi ng tela gamit ang sinamay mula sa abaka. E. Lambat, bingwit, basket at lason ang mga pangunahing kagamitan sa pangingisda. Pangalawa, pagkakaingin o ang slash and burn. Pangatlo, pangingisda. Pang-apat, pagpapalayok. Panglima, paghahabi. Ano-ano ang mga tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kababaihan sa sinaunang lipunan. Pagproseso ng pag-unawa. Mataas ang pagpapahalaga ng sinaunang lipunang Pilipino sa kababaihan. Bukod sa katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya, may mahalagang bahagi rin silang ginampanan sa lipunan. Kababaihan. Sila ang nagsilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang Pilipino. Ang mga Katalonan sa mga Tagalog at Babaylan sa mga Bisaya ang nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Nagsilbi silang tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos at Diyosa at tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay ang mga yumao. Idinudulog din sa mga Katalonan at Babaylan ang mga karamdaman, pisikal man o supernatural. Naging papel din ng kababaihan sa sinaunang lipunang Pilipino ang pangangalaga at pag-iingat sa kultura at panlipunang karunungan o kaalaman ng kanilang lokal na pamayanan. Ang Babaylan ang nagtatakda noon kung kailan dapat sisimulan ang paghahawa ng kagubatan at kung kailan magsisimula ang pagtatanim. Katulad sa Ifugao, nangunguna ang mga kababaihan sa pagtatanim at pag-aani. Nagtamasa rin sila ng mga karapatan tulad ng mga sumusunod: pagmamay-ari at pagmamana ng mga ari-arian, pakikipagkalakalan, pagiging datu kung walang lalaking magmamana ng katungkulang ito, pamimili ng mapapangasawa, pagkikipagdiborsyo sa asawa at muling pag-aasawa, at pagpapangalan ng anak. Kakaiba rin ang paraan ng panliligaw o panunuyo noon. Hindi kaagad-agad magiging asawa ng sinumang umiibig sa kanya ang isang babae. Dumaraan muna sa maraming pagsubok ang isang lalaki bago mapangasawa ang nililigawan. Kinakailangan munang magsilbi ang lalaki sa pamilya ng babae sa loob ng ilang buwan o taon.
Sa pag-aasawa naman, ay kinakailangang magbigay ng dote o bigay kaya ng pamilya ng lalaki sa babae. Karaniwang binibigay ang mga lupa, ginto, anumang ari-arian o kahit anong makakaya ng lalaki para sa pamilya ng babae. Pinatnubayang pagsasanay. I-react mo. Paano to? Batay sa iyong natutunan sa aralin, tukuyin kung ang isinasaad sa pangusap ay nagpapakita ng katangian o karapatan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan. I-react o iguhit ang masayang mukha at iguhit naman ang malungkot na mukha kung ito ay hindi. Una, kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno ng sinaunang Pilipino. Ito ay masayang mukha. Pangalawa, ang kababaihan ang nagsisilbing hukuman sa mga may sala. Ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, naging papel din ng kababaihan sa sinaunang lipunang Pilipino ang pangangalaga at pag-iingat sa kultura. Ito ay masayang mukha. Pang-apat, kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang Pilipino. Ito ay masayang mukha. Panglima, pinangangasiwaan ng mga kababaihan ang mga mandirigmang magtatanggol sa kanilang pamayanan. Ito ay malungkot na mukha. Double bubble. Paano to? Gamit ang double bubble diagram, isulat ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga kababaihan noon at ngayon. Ika-4 na araw. Pag-usapan natin. Think, pair, share. Paano to? Humanap ng kapareha at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ilarawan ang katangian ng kababaihan sa lipunan noon. Isa-isahin ang mga tungkulin at gawain kanilang dapat at kayang gawin. Narito ang maaring sagot. Pangalawa, sang-ayon ka bang dapat paglingkuran muna ang pamilya ng babae bago sila magpakasal ng lalaking iniibig? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Pangatlo, masasabi mo bang mataas pa rin ang katayuan at iginagalang pa rin ang kababaihan sa kasalukuyan? Bakit? Narito ang maaring maging sagot. Pang-apat, sa mga natalakay, alin ang mas gusto mo? Ang mga dating pagpapahalaga o sa kasalukuyan? Narito ang maaring maging sagot. Pabaong pagkatuto. Paano to? Isa-isahan ang kabuhayan ng ating ninuno sa sinaunang lipunan. Narito ang mga maaring sagot.
pagsasaka, pagmimina, pagpapalayok, pangingisda, paghahabi ng tela, pagninilay sa pagkatuto, panuto, pag-isipan ang iyong natutunan sa araling ito at tapusin ang mga pahayag sa ibaba. Pagsusulit. Para sa unang bahagi, titik A, panuto, piliin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat sapat lang ang titik ng iyong sagot. Hanay A. Hanay B. Para sa unang bilang, paraan ng pakikipagkalakalan. Narito ang mga pagpipilian. A. Pagkakaingin. B. Pangangaso. C. Paghahabi. D. Barter. E. Paglilinang. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Barter. Pangalawa, paraan ng pagsasaka kung saan ang mga puno ay sinusunog upang pagtaliman. Ito ay A. Pagkakaingin. Pangatlo, sistema ng pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aararo. Ito ay E. Paglilinang. Pang-apat, gumagamit ng sibat, pana at patibong sa paghuli ng hayop. Ito ay B. Pangangaso. Panglima, gumagamit ng back-loom weaving. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Paghahabi. Ikalawang bahagi, titik B. Lagyan ng check ang mga kaugaliang ipinakita sa kababaihan noon at X kung hindi. Una, harana. Check o X? Ito ay check. Pangalawa, paninilbihan ng lalaki bago ikasal. Check o X? Ito ay check. Pangatlo, pagbibigay kaya o dote. Ito ay check. Pang-apat, isinasangguni ng ina ang mga dapat gawin ng mga miyembro ng pamilya. Ito ay X. Panglima, babae ang nag-iingat ng yaman ng pamilya. Ito ay check. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino at ang mga kababaihan sa sinaunang lipunan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.